Sagana ang Pilipinas sa puno ng nyog. At mula sa biyayang ito ng ating kalikasan, natutunan nating mga Pinoy na gamitin ang iba't ibang parte ng punong ito. Ang dahon, ginagawa nating buslo. Ang tangkay, ginagawa nating kasangkapan. Ang bunga ay naghahatid naman sa atin ng sustansya. Kalaunan, natuklasan din natin kung paano ito pagkukunan ng tuba. Ang tuba kapag sumailalim sa fermentation process ay pwede nang maging suka. At ito ang isa sa mga regular na produktong sinusupply ni Victor at Amanda Ismeris sa kanilang mga kababayan sa Laguna. Dito po namin piniferment ang suka. Ito po ang aming fermentation. After po nito, yan, mga 2 to 3 weeks, kailangan po yan, minsan papaarawin para umasim siya. Mula dito, tsaka na po ipapasteurize para maalis ang germs at kung ano mga ano-ano dyan. Pagkatapos nun, ipapalamigin na siya at saka pwede nang i-bottle. Samantala, kapag isinailalim naman ang tuba sa distillation process, ito ay nagiging lambanog. Isa pang pride ng Esmeris Farm. Yung distillation na tinatawag ay yung pagluluto ng tuba para maging lambanog. Yun yung pawis ng tuba na lalabas siya sa process ng distillation. Kung coconut lang din ang pag-uusapan, may malaking flex din ang Davao dyan. Sa kasalukuyan, sila ang largest producer ng coconut sa bansa. At sa bandang Davao de Oro, tunay ngang namamayagpag ang industriyang ito na siya pang naging kanlungan ng isang naiibang sustainable tourist attraction. Dusitani Lubi Plantation is located in Mabini, Davao de Oro. Before it was a native coconut plantation. Now with the development we have beautiful white sand beaches which can feel so very relaxing while walking around or just enjoying yourself. Our lovely landscape gardens with natural shades and our beautiful coconut park areas. The island is roughly 87 hectares in size. 37 acres of the island is fully developed as a resort. The remaining 50 acres remains still a coconut plantation. In all restaurants, we are very focused on sustainability. We are using homegrown ingredients for some dishes, and we try to maximize local farming industry, fishermen, as much as possible for our produce. And to finish our dishes, we use our coconuts from the island. Sa paglilibot namin sa plantation, naramdaman din namin ang pagpapahalaga nila sa lupang tinatawag na nilang tahanan. Basically, we don't have hot water here. So we have our own recovery system. Yung heat from the air condition na pinoproduce, kinoconserve siya, reserve to be the hot water para sa bathroom. Galing ah. So yung init na ipoproduce ng air conditioning unit, yes, sinasalo niyo yun for the hot water na to use for the bathroom. Okay. Malaking konsiderasyon din para kina Miss Claire ang lugar kung saan lamang sila makaka-harvest ng kanilang coconut-related ingredients. So basically, this is the only area that na pwede kami mag-harvest. This is for the safety and security of our guests. Pero ito lang yung parang showroom nyo, ma'am. Pero marami pa kayong area na pinagkukuhanan. Yes, correct. Thank you so much, Kuya Canyon. So, Chef, we will let you try our freshly harvested tuba. We serve it actually complimentary, yung sinasabi ko. So, aside from that, yung sobra naman ito yung ginagawa namin, fini-ferment at saka vinegar to supply the kitchen at saka yung whole island.
Cheers, cheers. Cheers. Grabe yung tamis. Yeah. Grabe. Up next, gamit ang coconut vinegar, ipagluluto ko kayo ng classic kinilaw. Pag ganito kaganda yung view mo, tapos may tunog ng alon na humahampas doon sa tabing dagat, hindi ganun kahirap ma-inspire. And of course, nandito tayo sa South Davao and Davao de Oro. Ang lagi ko talagang hinahanap na putahe, automatic yan, o-order ako sa kahit anong restaurant na mapuntahan ko, yung kanilang kinilaw. At yun nga, saktong-sakto dahil yung tagapag-alaga natin dito sa Davao, yung Dusit Tani Lubi Plantation, may sarili silang coconut vinegar. At titake ko na rin yung advantage na to para gamitin yung isa sa hindi natin madalas na i-utilize na ingredient, which is yung kanilang tabon-tabon. So we're just gonna add in ginger then, of course. I'll have thinly sliced and I will actually finely chop this. Yung chopped onions and ginger natin, we're just gonna put it in to our acid o yung ating vinegar to infuse lang para magsama-sama yung flavors nila dyan. Then we're just gonna season this with some salt, white pepper, and cut this in portion. And kapag nagkikinilaw kayo, once na na-ready nyo na yung flavor or yung timpla nung suka ninyo, it's best na ilagay nyo na kaagad yung isda. We would call vinegar as fire water. So basically, literal ito, lulutuin niya yung ating flesh or yung ating protein. There would be a reaction na mangyayari that would somehow give us ng parang output or end product na para na rin siyang niluto. You want your fish to absorb and get all the flavors that you've worked on. And yung parang pinaka-garnish na rin natin yung ating green chilies and of course, red chilies. That's what I always wanted with kinilaw. Kasi some kasi would do this, pero Pungent yung pungent pa rin, may yung fish. But this one is really good. We can attribute that or we can say na kasalanan niya nung tabon-tabon. Yun yung trabaho kasi nung tabon-tabon. Yeah. What I noticed lang din, just going back to the vinegar, pansin nyo, pag gumagamit kayo nung kagaya nung cocoa vinegar ninyo, nasa likod lang siya. Kinilaw to pero unang lalapit sa bibig mo yung alat. Parang akala mo maalat siya pero pag nguya mo, ay, hindi pala. Pero siya lang yung fumo-front. Cheers, ladies. Cheers, cheers, cheers. 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 Ang kakao na nagdala sa atin ng pait, may asim din palang hatid. Nagbabalik si Sir Rex Puentespina para ipakita sa atin kung paano siya nakakagawa ng cacao vinegar. Itong cacao vinegar namin, it's produkto ng Golden Sunset Farm. Waste kasi yung drippings ng cacao. So we thought of, why not collect the drippings and then make it into a vinegar? Kasi natural talaga siya, nagpe-ferment din siya. Gamit ang innovative product ng Golden Sunset Farm, naisip kong gumawa ng fresh serving ng island salad. So meron tayo dito yung pomelo nga na nabili natin sa city. Babalatan lang natin. Kuha lang tayo ng mga ilang portions dyan. So meron din tayo ditong pinya na isasama din natin doon sa ating platter. We're just gonna use the fire. Para lang din mamimik natin yung feel ng nasa bonfire ka. We're gonna roast yung ating mga fruits. Specifically, yung ating pinya. So yung purpose lang natin dun sa step na to is basically, this is optional is to just infuse or bahiran lang ng smoky aroma yung ating pineapple tsaka yung ating coconut meat. Prepare lang natin yung parang magka-cut doon sa sarap, sa tamis, doon sa creaminess na meron yung ating combination of fruits. So we're just gonna add in vinegar,
some salt, and some white pepper. I've never done this dish before. Pero kayo, pwede rin kayo makapag-execute ng gantong kaswabe na putahe. You just have to change your mindset. Pag nandito kayo sa gantong klase ng location, hindi mo na kailangan komplikahin pa yung mga bagay-bagay. Humugot ka ng kahit anong fresh dyan, kahit anong available. Lagyan mo ng konting atake or ibang take sa mga simple flavors. Meron tayong simple pero complex na island salad. Up next, iba pang mga prutas at halamang pang-asim, kilalanin. Sisiguraduhin ko rin na mapapangiwi kayo ng aking kansi. Marami tayong mga prutas at halaman na karaniwang ginagamit pang-asim. Nariyan ang alibangbang. I've never tried alibangbang sa chicken. Kadalasan nagagamit yan sa seafoods. Ito is what Filipino cuisine is all about. Simple, humble, pero super yummy. Iba't ibang citrus fruits tulad ng Lias Poncan ng Mountain Province. At ang sari-saring pampaasim natin sa sinigang, talinum. Very mild lang yung flavor. Hindi siya yung nakakakilig na asim, pero yung bahid, yun yung masarap sa kanya. Kalma lang yung pag-aasim niya. Mangga. Sarap. Ubas. Bayabas. Pakwan. At syempre, sampalok. Yung binibigay niya sa aking feeling ngayon is very comforting. Napaka-warm. Isa ring prutas na sagana sa Western Visayas at Mindanao ang nagpapaasim sa signature Ilonggo dish na kansi, ang batuan. Kung inaakala mo na komplikado ang recipe nito, it's actually a one-pot dish. Kahit batugan, pwedeng magkansi basta may batuan. We will be using batuan as our agent. So literal to, bulalo na maasim. Another characteristic ng kansi, it should be on an orange-ish hue. We're gonna sear our meat. Once na na-sear natin yung ating beef shank, pagsasama-samahin lang natin yung iba pa nating ingredients, lalong-lalo na yung ating langka. Yung langkang panggulay, hindi yung hinog. And then, of course, yung ating aromatics, onions, ginger, and lemongrass. And then, isasama na rin natin sa pagpapalambot yung ating batuan. We'll finish our dish by seasoning it with salt. And for that spicy kick, siling pangsigang. Pero sa dinami-dami ng inigot mo, Sir Jaime, hindi ka pa nakatikim ng kansi, Oo nga yun lang. Ang bihira So I'm naman excited tayo actually to try the kansi. Sige nga, sir. Sentensyahan mo na, mabinyagan ka sa kansi. Ano? Ano? Sisi ka bigla. Where have you been? Di ba? I like sour food kasi. So this is Perfect. Ang asim na kumikiliti sa ating mga dila ay mula sa mga pagkaing biyaya sa atin ng kalikasan. Kaya, tungkulin natin itong pagyamanin at ipagdiwang. Because sour is a flavor that is ours to share. Cheers. Cheers to good health. Cheers.